Isang magandang balita. Ang bansang Sweden ay gumawa ng napakagandang desisyon. Handa silang magbenta ng kanilang mga armas sa Pilipinas. Isinisigaw ang matinding interes na makipagkalakalan sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga tumitinding na labanan sa teritoryo sa rehiyon at ang walang humpay na aktibong aksyon ng China. Ano nga ba ang nagudyok sa bansang Sweden para gawin ito? Alamin ang buong detalyeng sa bumabalot na hakbang na ito at ang posibleng epekto sa seguridad at diplomasya ng Pilipinas. Bago magsimula, ang Pilipinas at Sweden ay may magandang ugnayan sa isa't isa. Mapalabas man o panloob na aspeto, ay may malalim na ugnayan ang dalawang bansa. Simula pa lamang noon ay tumutulong na ang bansang Sweden sa Pilipinas. Sa totoo nga lang, marami rin mga kababayan natin ang nakatira at nagtatrabaho sa bansang ito. Alamin muna natin ang relasyon sa pagitan ng Sweden at Pilipinas. Ito ay itinatag noong 1947. Mayroon parehong resident embassy ang Sweden at Pilipinas, ngunit sa hindi malamang dahilan ay parehong embahada ang itinigil sa isang panahon. Isinara ng Sweden ang kanilang embahada sa Manila noong 2008, ngunit binuksan ito muli noong 2016. Isara naman ng Pilipinas ang kanilang embahada sa Stockholm noong 2012 dahil sa mga pampinansyal na limitasyon, ngunit binuksan ito muli noong 2020. Sa panahong ito, itinatakwil ng Pilipinas ang isang non-resident ambassador sa Oslo, Norway. At alam mo ba na noong 2016, dumating sa Manila ang 70 delegado mula sa 28 Swedish firms upang maghanap ng mga investment sa bansa? Oo, tama ka. Naghanap ang mga ito ng mga businessman at investors para mamuhunan sa kanila. Kasama sa kanila ang tagagawa ng home appliances na Electrolux, Volvo, H&M at Swedish Match na nagpoproseso ng mga produktong yosi at sigarilyo. Ang Sweden ay nasa pang 43 na pinakamalaking partner sa kalakalan ng Pilipinas na umabot sa kabuuang halaga ng higit sa $143.40 milyon. At sino ba naman sa atin ang hindi nakakaalam sa tanyag na home at furniture manufacturer na IKEA na makikita sa Mall of Asia sa Pasay? At noong 2021, binuksan ito sa publiko. Ang IKEA ay isang multinational conglomerate na kanilang pagmamay-ari. Tapos na natin alamin ang relasyon ng dalawa, mapunta na tayo sa ating main topic. Dahil sa patuloy na tensyon ng Pilipinas at China, tila ba nakahanap ng kakampi ang Pilipinas sa katauhan ng bansang Sweden? Kinundena nito ang pagtatayo ng China ng mga artipisyal na isla sa pinag-aagawang teritoryo. Sinang-ayunan din ng Sweden ang karapatan ng Pilipinas at sinabing mas maigi na sundin na lamang ng China ang Pilipinas dahil ito naman talaga ang nakakasakop sa karagatan na pinag-aawayan. Kaya hindi na nakakapagtaka kung gumawa na naman ng panibagong kasunduan ang dalawang bansa. At ang kasunduang ito ay napapanahon dahil patungkol ito sa mga armas at kagamitan pandigma. Ang Pilipinas at Sweden kasi ay pumirma ng solidong kasunduan upang suportahan ang Pilipinas na kumuha o mag-order ng mga multi-role fighter MRF aircraft para sa Philippine Air Force PAF. Ito ay malaking tulong sa pagpapatrolya at pagmamasid sa ating karagatan at kalupaan. Isang paunang hakbang pa lamang ang sinadabing pagkuha ng mga kagamitang ito. Nagpulong ang mga kinatawan ng Pilipinas at bansang Sweden sa tagal ng kanilang dialogo. Sinabi nga ng mga kinatawan ng Sweden na binebenta nga nila ang mga arsenal sa Pilipinas. Tinawag ang kasunduan ito na Implementing Arrangement Concerning the Procurement of Defense Material and Equipment. Ang kasunduan ay nagbibigay ng government framework para sa Pilipinas na bumili ng Swedish-made na kagamitang pang-defense. At tulad nga ng sinabi ko kanina, ang primary reason nito ay bigyan ng karagdagang puwersa ang Pilipinas at bilhin sa mas murang halaga pero magandang quality na sinabi ng bansang Sweden. Ang dalawang bansa ay pumirma ng kasunduan noong Mayo 17 ayon sa Embassy of Sweden sa Manila. Sabi sa kanilang opisyal nagpakita, kina Joaquim Walin, Swedish Defense Material Head of Exports at si Joselito Ramos, Assistant Secretary ng Pilipinas para sa Logistics, Acquisitions at Self-Reliant Defense Posture ng Department of National Defense.
na nagselyo ng pirma. Pinagbatayan ng mga eksperto ang hiwalay na pahayag mula sa Swedish Defense Materiel Administration. Ayon sa kanya, malaking tulong ang Swedish system para sa pagpapatibay ng defense capability sa karagatan. Maganda rin ang mga fighter aircraft, command systems, at airborne early warning aircraft. Ayon pa nga kay Wallin, dapat gumawa ng aksyon ang iba pang bansa sa issue ng Pilipinas at China. Pero bakit parang may mga bulag at pipe ito dahil hindi nagsasalita? Sakto naman na dumating na rin sa bansa ang Swedish Defense Minister na si Pal Johnson. Ito ay bilang bahagi ng isang lingguhang pagbisita sa 3 bansa sa Asia Pacific. Dagdag pa ng Ministry of Defense ng Sweden, ang Pilipinas ang huling bista ni Johnson. Sa paglalakbay ito sa Asia na nagsisimula noong Hunyo 5, 2024. Matapos ang kanyang mga pagbisita sa mga naunang bansa tulad ng Singapore at Australia. Makikipagtagpo rin siya kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at makikibahagi sa National Day celebrations sa Swedish Embassy. Matagal na kasi talagang kating-kati ang basang Sweden na ibenta ang iilan sa kanilang kagamitan. Ang mga Swedish-made sub JAS-39 Gripen fighter jets ay ibinahagi sa PAF. Isa ito sa 2 jet fighters na nakilala ng PAF para sa proyekto ng kanilang MRF acquisition bukod sa Lockheed Martin's F-16 ng United States. Sinabi ng mga military source na ang planong bilihan ng MRF aircraft sa ilalim ng RE-Horizon 3 ay magiging multi-platform at magbibigay ng mixed fleet. Fahil ang $35 million o humigit kumulang na halagang 22 trilyon ng RE-Horizon 3 ang huling yugto ng 3-phase Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, isang plano ng military capability upgrade na nagsimula noong 2013. Kung matatandaan nyo rin kasi, noong nakaraang taon, pinangunahan ni PAF Chief Lieutenant General Stephen Pareño ang isang maliit na delegasyon sa Sweden kung saan sila ay nakipag-ugnayan sa Swedish Air Force at nag-tour sa Saab facility upang tingnan ang JAS-39 at Saab 340 Airborne Early Warning and Control Aircraft. Ang patuloy na pagsisikap na palakasin ang kakayahan ng military ng Pilipinas ay nagaganap sa gitna ng lumalaking katiwalian ng China sa West Philippine Sea. Noon pa rin naman talaga matagal ng pangarap ng Air Force sa Pilipinas na magkaroon ng tamang fighter jets para sa depensa ng bansa. Sa ngayon, gumagamit ito ng 100 ng mga South Korean-built light combat aircraft matapos iretiro ang kanilang nalalabing fighters noong 2005. Ang Sweden ay muling nag-alok ng kanyang Saab JAS-39 Gripen, isa itong multi-role fighter aircraft para sa modernisasyon ng mga pangangailangan ng Philippine Air Force, PAF, na naghahanap upang palakasin ang fleet nito. Ito ay nabuo kasunod ng courtesy call noong Lunes ni Sweden Ambassador to Manila, Annika Thunborg, kay Department of National Defense, DND, Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa DND headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Binigyang diin ni kalihim ng Department of National Defense na si Gibo Teodoro na anumang gagawin ng Pilipinas ay nakasunod sila sa patakaran at laging may maayos na plano bago gumalaw. Napapanahon na rin siguro upang palitan ang ating mga lumang kagamitan at palitan ito ng mga makabagong sandata. Ang pangangailangan ng Pilipinas para sa isang modernong PAF, binigyang diin ni Ambassador Thunborg ang alok ng Sweden ng kanilang flagship multi-role fighter aircraft, ang Saab JAS-39 Gripen. Ang tagapagsalita ng DND na si Arsenio Andolong ay walang nakikitang mali sa takbo ng pagsasanay ng ating mga kasundaluhan sa pinag-aagawang teritoryo. Dagdag pa niya na ang modernisasyon ng bansang Pilipinas ay dapat protektahan at ingatan. Kung tutuusin naman talaga walang karapatan ang kahit na sino na pumasok at teritoryo ng Pilipinas dahil sakop ito ng EEZ o Exclusive Economic Zone. Para sa mga hindi nakakaalam, maganda ang JAS-39 fighter aircraft. Ito nga ay itinuturing na isa sa 2 nangungunang contenders para sa PAF Multi-Role Fighter MRF Acquisition Project. Kasama ang isa pang jet fighter ay ang US Lockheed Martin F-16V Viper.
ang pinakabagong bersyon ng American-made aircraft na ngayon ay ibinibigay sa dami sa maraming hukbong panghimpapawid sa mundo. Ang JAS-39 ay pinamoderno na sa ngayon para mas lalong maraming bumili ng ganitong sandata. Ang Swedish-made fighter ay nangangailangan ng kaunting tauhan at ground support equipment para sa mga dispersed na operasyon at maaaring gumana mula sa maliliit na hindi nakahanda na mga kalsada. Nilagyan din ito ng sopistikadong radar at mga sensor at armas. Subalit, may problema tayo dahil ang mga kinakailangan para sa proyekto ng MRF ay dapat nasasaad na kagustuhan ng mga Pilipino. Hindi pa rin kasi tinutukoy ng Pilipinas ang kagustuhan nito, subalit nagpahayag ito na dapat ang mga fighter jets ay nasa ika-4 na bersyon o dapat mas mataas pa. Ang proyekto ay nangangailangan din ng 12 MRF, sapat ito para labanan ang presensya ng Chinese Navy. Kung makuha nga ang 12 multi-purpose fighter jets, ay magbibigay ito kakayahan na magpatrolya sa mga protektadong katubigan at airspace ng bansa. Dati tinalakay ng Sweden ang JAS-39 sa mga naunang pagtitipon nito kay Teodoro, ang acting DND officer in charge na si Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr. nitong Marso 24 at pagkatapos ay ang Defense Chief na si Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. noong Disyembre 21, 2022. Dagdag pa niya, inaabangan ng magkabilang panig ang ratifikasyon at pagpapatupad ng Memorandum of Understanding tungkol sa cooperation in the acquisition of defense materiel na nilagdaan ng Pilipinas at Sweden noong Hunyo 3 sa Singapore. Sa huli, malaking tulong ang inaalok ng Sweden sa Pilipinas para mas lalong lumakas ang ating mga tropa at mapanatili nila ang kaayusan sa rehiyon at sa karagatan.